Ano ang tugon mo? Mapagpalang araw ng Lunes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Holy Day of Obligation po ngayon, kaya magsimba po tayo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Nang ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay inutusan ng Diyos sa isang lungsod ng Galilea na tinatawag na Nazareth, sa isang birheng na idulog na sa isang lalaki sa lahi ni David na ang pangalan ay Jose at ang pangalan ng birhen ay Maria. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng babae ay sinabi niya, Aba, puspos ka ng biyaya. Ang Panginoon ay sumasayo. Sa mga pangungusap na ito, si Maria ay nagitla at pinagdili-dili ang kahulugan ng gayong bati. Datapot sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa mata ng Diyos. Tingni, maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama at maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at walang katapusan ang kanyang kaharian. Winika ni Maria sa anghel, Paanong mangyayari ito? Kayong wala akong nakikilalang lalaki. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang ipanganganak ay magiging banal at tatawaging anak ng Diyos. At tandaan mo, ang kamag-anak mong si Isabel ay naglihiri ng isang lalaki sa kanyang katandaan at yaong tinatawag na baog ay nasa ika-6 na buwan niya sapagkat sa Diyos ay walang bagay na di mangyayari. Narito ang lingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Pinagdiriwang ngayon ng Simbahang Katoliko ang kalinis-linisang paglilihi kay Maria o Immaculate Conception. Ang Immaculada Conception ang patrona ng ating bansa. Narinig natin sa mabuting balita ngayon ang pagbati ng Anghel Gabriel sa ating inang Maria. Hindi madaling sumagot ng oo sa isang bagay na hindi malinaw at di kapani-paniwala. Pero dahil ang puso at kaluluwa ni Maria ay bukas sa mga biyaya ng Diyos, buong kababaang loob niyang tinanggap ang sinabi ng anghel sa kanya. Marami tayong matututuhan sa halimbawang ito ni Maria. Ang ating buhay sa araw-araw ay laging isang pag-aanyaya to say yes to God's will sa maliit man o malaking bagay. Sumasagot tayo ng oo sa paanyaya ng Diyos when we try to make peace with someone who has hurt us. Sumasagot tayo ng oo when we go beyond our personal preferences for the good of others. When we go out of our way para makatulong sa iba. Sumasagot tayo ng oo sa Diyos kapag tinatanggap natin ng walang reklamo ang maliliit na sakripisyo na ginagawa natin. Saying yes is to go beyond our personal preferences dahil gusto nating gawin ang kalooban ng Diyos katulad ng ginawa ni Maria. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offering at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at ang iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari ninyong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadali rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at isasama namin kayo sa aming panalangin
araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Ama naming makapangyarihan at maawain, buksan mo ang aming mga puso sa pagsalubong sa iyong anak. Alisin mo ang mga bagay na humahadlang sa amin sa pagtanggap kay Kristo ng may kagalakan, upang makapiling siya kasama ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen.